Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Friday, September 5, 2025. Ayan, finally, nag-bounce na ng totoo si Philippine Markets. Ba lumaban yung yung index natin. Nagkaroon pa siya ng gap up So bumalik tayo ng konti, 6,149.13. Very significant kasi diretso na pabagsak yung index natin. Akala natin aabot tayo sa oversold condition na bago mag-bounce pa yung market kasi walang mga good signs yung market natin, iba pabagsak. And then puro net foreign sales siya last time. Pero ngayon nag-up tayo ng maliit lang naman 0.69% and kailang meron tayo net foreign buy na 99.89 million net foreign buy dito sa market natin. Ayan. So medyo ramdam nyo din siguro. Marami sa mga alaga natin is pumitik. Marami nag-breakout pala na setup. Ayan, inaantay lang pala yung mga ganitong spike bago mag-breakout yung mga stocks. Kaya lang yung mga trending natin, hindi ito yung majority ng nag-breakout eh. Kaya sinama ko dito si Wilcon. Pag-usapan din natin yung chart niya. Kasi malakas yung closing niya eh. Nag-up pala siya ng 7% for today's trading. So the rest, yung mga madalas nating pag-usapan pa rin, mining stocks. Telco stocks, wala yata, no? Sinaw, parang na-pullback Sinaw Corporation. Tinitingnan ko yung mga winners na, ang dami gumalaw na mga stocks. So, siguro by Sunday, gawa ulit tayo sa pang-video para sa mga movers naman na market. Kasi pinag-uusapan natin dito usually yung mga trending stocks natin. Okay? So, yung US market, bumawi naman siya kagabi. Nag-close. Alam ko, berde yung closing natin. And then yung futures niya, mukhang magbe-berde ulit. So, mukhang maganda yata yung sentiment market. Pati yung crypto, kung pansin nyo, okay din siya. Nasa 112K si Bitcoin natin. Sa Europe, berde ngayon. Tapos sa Asian markets, majority is berde din po yung galawan niya. Ayan. So mukhang maganda yata talaga itong Friday na to. Hopefully, eto na yung start ng katapusan ng ghost month natin. Kasi di ba, laglag tayo lagi, palabas lagi yung mga foreigners sa market. Okay? So ito po yung ating mga trending stocks nga. Wilcon yung sinama natin kasi nag-breakout 7.22% and meron siyang 60.27 million at foreign buy. And dito yata yung majority ng buyers ng foreigners. SGP, so tuloy-tuloy pa rin, no? 0. Ang laki ng gap na. Ano ba, ipipil mo natin yung gap na yon? Ang laki nun eh. Nag-breakout na yata, 0.87%. And meron siyang 27.9 million at foreign buy. So, ang catalyst naman nito, nag-declare siya ng dividendo na 2.16%. So, ex-date is mga next week pa. Tapos si MRC, nag-trending din siya, malit lang naman, 0.93%. And meron siya 1.6 million at foreign buy. Kaya lang, titignan ko, may disclosure pala to kanina. So, meron siya, si Menlo, yung isa sa mga investor niya, nag-dispose ng mga shares. Kaya tignan natin, baka next week, ito naman yung bumagsak. Tapos si Plus, ayan, dito pa rin sa trending stocks natin, mahina, negative 1.37%. Parang gusto mong breakdown ni Plus. And then si APX, diretso din. Malilit lang yung mga galaw nitong mga trending stocks pero diretso kasi 1.58% and meron siyang, ayan, nandito, 83.71 million net foreign buy. And then si PhilWeb, up din siya ng 4.1% pero meron siyang 11.64 million net foreign sell. Pero marami ako nakita nga na may setup yung markets po natin. Okay? So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. Okay? And then follow po ako dito sa ating Palabra Trader YouTube channel para updated ka. Subscribe ka lang po or kung sumo-join ka dito sa trading community natin. So yung mga subscribe, as usual, maraming salamat po doon sa mga viewers ng trend stocks. Hopefully bumalik na yung viewers natin kasi parang gusto mag-reverse na rin ni Philippine Stock Exchange. Company reviews. So weekends naman, aral ulit tayo, mga sample trades sa markets. Tapos sa basic indicators, mga technical analysis, fundamentals, yung mga risk management and basic learnings.
sa PSE market natin. Okay? So, follow mo lang po yan. Tapos sa crypto, follow mo lang po ako dito sa Palaboy Trader Crypto ko to na YouTube channel natin. Subscribe ka kasi paminsan-minsan may upload tayo. Ayan. So, pinagawa tayo dito ng Tagalog sa English version ni Krat D2C. Ayan. So, bumili din ako ng token. Tingnan natin. Parang hinahype yata nila tong token na to eh. So, tignan nyo lang po. Yung review natin dyan. And then, yung ating Palaboy Trader na Facebook account para update ko sa mga posts or dito sa Facebook page. Follow mo na lang po sa Bodega Pick. Hindi ko na nabuksan yung mga articles natin and Twitter. So, konti lang naman yung mga na-post natin dito. So, dito muna tayo sa pinaka-summary ng market. Okay, so PSEI recap, mababa pa rin eh. Pero okay na yan. Mas okay na yan kasi bumabagsak yung index. So, 6,149.13. Foreign funds bought, AUB, China Bank, ACR, AP, CREC. CREC, ang taas na rin neto. Tsaka si CRIT, Monday, URC, JP Cap, Ali, Rich, CRIT, ICT, STI Plus, Pure Gold, Bilcon, APX, Nickel, at tsaka si PX. Si Plus, kaya pala yung trending parang next week ba o next month yung Brazil daw na casino niya, online casino, online games. So mukhang mag-open niya. Open na siya. Pero si Bloomberry, kung nabasa niyo yung mga news, nagano siya eh. Nag-retract dun sa kanya mega panalo eh. Parang hininto niya yung online gambling niya na site kasi mainit daw sa mga regulatory. Ayan, so ewan ko ano epekto niya by next week. So, nung closing, ayan, marami tayong blue chips na gumalaw. Pero bumagsak si Metrobank. Ano ayan nangyari dito? Minus 3%, si Plus minus 1.37, PLDT minus 1.32, CNPF minus 1.26%. So, JDCap 2.96%, nag-reverse na yung direction niya. ICT 2.69, Awitis Equity 2.42, GGS 2.13, Ali, pa-breakout na, 2.12%, BPI 1.37, and China Bank 1.12%. Okay? So, bakit dito? 100 million. Okay. So, net foreign buy daw tayo ng 100 million, 100.42. Pero baba yung turnover. Okay, okay lang, normal. 5.97 billion pala. Okay, so medyo namula sa finance kasi si Metrobank, nag-drop nga po siya ng 3%. So negative 0.07%. Pero panalo si services, sina ICT to na 1.51% at saka yung ating mining 1.23%. Okay? So halos lahat is verde po yung galawan natin. Foreign funds sold, DDO, BPI, East West, ASEN, FGen, Meralco, CNPF, Emperador, Jollibee, AC, Aboitiz, AGI, Costco, CPG, Meg, Robinson, Globetel, Converge, Cebu, Blueberry, Robinsons Retail at saka si OGP natin. Crit, ayan, pa-breakout si Crit was the top gainer on the day. Kapon to. Pero parang okay pa rin yung yung closing niya kanina. Si Prit naman, okay, sa Sunday nila natin pag-usapan, nag-drop. Ayan, so kapon okay siya, di ba? So nag-drop naman siya ngayon. So baka epekto nung yung negative news natin sa kanya, di ba? Yung C4 niya, Cypor. So pinahinto pa rin, no? Okay. So anyway, abangan niyo lang yung mga holders natin. BSP, the Philippines Money Supply grew 6.2% year over year. Ayan, yan yung ginagamit sa sa DPWH. Ayan, alas dos, mas marami yata yung Berti kanina, no? Oh, may mga 3% pa dito eh. Ayan, si Plus natin, na Berti pa kanina. Ayan, saan ba siya? Okay, wala dito. Dito mapula na. Pero nag-Berti ito kaninang umaga. PBBM Green Lights Mining Law. Parang tax yata ito eh. Pagkakaintindi ko, may bagong tax yung yung mga mining. Nickel, adjusting estimates as Republic Act number, uy, ano kaya? Top story niya. Sign into law. Ayan, basahin na lang natin. Kasi umakyat din si Nickel. SMPH, South Korea's CJ for Diplex is partnering with SM Cinema. Okay, okay, marami pa rin naman nanonood ng sine. Pero uso-uso na kasi ang Netflix, di ba? Alas 12. Okay, JT Cup, ICT, at saka si GGS. Tapos, okay, dyan si Plus kanina. Metrobank minus 3%. So, umaga pa lang.
medyo mainit na si Metrobank. Tapos ito yung closing ng US market kagabi. So okay naman siya, maganda yung galawan. Okay. Tapos alas 10, yan na rin kanina. Union Bank becomes the first to go live on BSP-led. Ano ba yan? Finance Pera. Ayun, parang ano to eh, pera, parang MP2 rin to, no? Ayan. August headline, inflation rose to 1.5%, pero malit lang. Tapos, alas 10, ayan o, nanguna si Plus dito. Kaya nagulat din ako ng closing, negative pala. Positive 2.28% siya kanina. Metrobank pa rin yung ano, nangunguna na nag-drop nung umaga. Okay? So, Maynila, decision expected by October. Cornerstone Investor Secured. Ayan. So, may bago tayong IPO. Maynila and Manila Water. Manila Water pala yung ano. Nag-divest si ano eh, si Mr. Enrique Rason sa Manila Water. Yan. Double check nyo na lang yung mga holders ng Manila Water. Preet declared a Q2 dividends. Nag-dividends pa siya. Kahit na meron siyang ano, stop sa operations. Tapos SPNEC hindi nagtuloy si SPNEC, no. Ano lang, sideways lang kanina. Okay. So yun yung mga winners natin kapon. Preet declares dividend, Haven as SEC to reconsider fine. Alter gets shareholder approval for preferred move. Okay. So share buyback, Miss Yi, Costco, URC at saka si Fruit. Okay. So yun po yung mga na-post natin for today. At yung ating padalasas ulit, yung ating Patreon channel po. So, first week of the month, start ulit tayo. So, yung mga gusto ng guides, sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. Okay? So, punta tayo dito sa charts. Okay, so kahit pa paano, may pampalubag-loob. So Friday, akala ko malungkot na naman yung Friday natin kanina. So, pero umaga pa lang, ano na eh, nag-verde na yung ano, galaw ng market. Ayan, tingnan natin. So, nag-temporary bottom siya dito. Expect na ba natin na reversal to? O 6-2 pa rin yung ano, pinaka-range natin? Hindi ko muna tatanggalin yung ano yung 6. Sige, ano ko muna, ganyan muna. 6,000 to 6,2 pa rin yung closing natin. Kahit na meron na siyang ano, kasi hindi solid, hindi pa solid yung ano eh, yung candle natin, oh, may gap up pero nauntog sa MA9. Pero anyway, at least may good sign. So i-adjust din natin yan kapag medyo mas malinaw na yung direction. So bearish pa rin yung ano overall picture ng mga indicators pero yung RSI may konting breakout na siya. Okay? Good sign, good sign. Lalo na meron tayong 100 million na net foreign buy. Tapos ang daming gumalaw. So tingnan natin yung mga winners muna. Nabasa natin yung mga big caps. So nauna ayun, CEO. Pinipitik na yung mga stocks natin. 8.14% yung may volume lang. Si Wilcon, so nakatago, ano, lakas ng ano niya, oh. So, diretso, 7.22%. Apollo din, 6.56 and breakout. Tapos si BHI, 4.55 pero may untog. Nickel, ito, diretso si Nickel, oh. Hindi na tayo maksakay. 4.28% up, web, 4.1, FCG, pero wala pang volume. Si JT Cap, ito, ang ganda ng JT Cap, oh. 2.96% up, RCI 2.87. Kalimutan natin si RCI, oh, baka mag-breakout. Tapos si Felix Mining, up din, bounce 2.79, dami. Madami gumalaw, oh. Tapos si Ali, di ba? So, gumaganda na rin yung kanyang chart, 2.12. Si SM, wala pa rin eh. And lastly, si PG, 1.45%. Yun, no, may dividends. May dividends na naman si PG natin. So sa loser, si Prit, nakita ko. Ayun, si Prit, minus 8.47. So ito yung worry ko sa kanya, yung parang ano siya, no? Trap pala yung kahapon, no? Kaya nga inisip ko, ba't kaya nag-green nung Thursday, di ba nag-review tayo dito, nilagay ko lang sa 1.24 yung resistance. Kasi may cease and desist order pa rin si Cypher. So yun naman yung dahilan kaya siya nag-drop eh. So kaya nagulat ako nag-breakout and then nag-close pala, nag-Dow G and then ngayon maghanap ulit ng support si Brit. Okay, so anyway, tignan na lang natin. Now, minus 5.6, pullback siya na. Telco player, ready na naman yan, bomba na naman by next week.
IMI minus 4.98, SIMA minus 4.8, drop si ano eh, uh, CMA at saka MAP. Ayan. Yung ibang penny stocks natin. Tapos si Metrobank, nangyari dito. No? May dividends. Okay, may dividends naman pala. 3% drop. Mas malaki lang yung drop. Lipanto, nag-pullback pala to. Negative 2.92. Tapos si Alter, minus 2.17%. Okay? OGP, nag-breakdown na rin pala. O nag-pullback 2.15%. Mga ano kasi ito, mga extended na yung ano eh, yung mga galaw eh. Okay. So yun lang po yung ating major na galawan dito sa market. So silip tayo ng konti sa US. So based dito, mukhang magpiperte ulit mamaya ang ano US market. So makita mo dito yung S&P futures 0.18, Dow futures medyo negative to. Negative 0.06, Nasdaq futures 0.47%. Pero kagabi okay sila. Europe stocks majority is okay. And then Asian stocks malinis. Konti lang yung mapula. So very conducive sa trading talaga yung ano market today. Next, yung ating cryptos lumalaban na rin. Si may nakikita ko mga post ko-convert daw ng Diskaya yung kanilang asset into crypto. Pwede rin naman, di ba? Kaya lang, ewan ka. So, sila na lang. Manood na lang tayo ng ano, hearing. Bitcoin, 112K. Ethereum, 4.4K. Tapos si BNB, 850. XRP, 2.83. Parang berde ngayon, oh. So, baka mamaya may galawan. Tapos si Dodge, up ng 0.35%. Okay. So, medyo nagsa-sideways pa rin ng konti yung ano, cryptos natin. Okay. So, balik tayo dito and pag-usapan natin yung trending stocks. So, unahin nga po natin dito sa listahan natin si Wilcon. So, medyo nilagay natin sa unahin kasi nag-breakout, nag-close siya. Tingnan natin sa 5 minutes. Pinitik yata ito. Ayan, medyo pinitik siya ng konti. Tingnan natin by next week, baka pullback naman itong si Wilcon natin. Pero congrats dun sa mga meron pong Wilcon. Maganda yung galaw. Nag-breakout sa RSI 50 and ayos na ayos yung setup nyo. So, ang ganda tignan. Parang gusto niyang i-close tong gap na to eh. Parang gap na rin kasi ito eh. So, tignan natin by next week. Pero meron din siyang trading channel na binuo. So, ito yung binuo niya. So, kalahin mo pa naman, no? Diretso pala si Wilco natin. Okay. Ayan, project natin. Ayan. So, potential nga, no, dito. Okay. So, tignan natin for the coming few days. Ito muna siguro. Around 11.2. Tingnan natin by next week kung i-break natin tong 11.2. Pero maganda yung galaw niya, oh. Diretso si Wilco na kahit na medyo pangit yung second quarter niya, lumalaban na yung pinaka-price action niya kasi nasa lubog pa rin naman si Wilcon natin. Okay, so good sign. Kahit papano para sa Wilcon holders, may reversal ng MACD. Nag-close tayo ng 10.4 and up ng 7.22%. So meron din siya magandang 60.27 million na net foreign buy. Okay? Good sign para kay Wilcon. Next, SCP. So may pahabol pa si SCP. Ayaw din mo pasakay. Ayan. So meron siyang dividends kasi na lumabas. Yun lang, nag-doji pala yung candle. So 2.16%. So ang ex-date natin sa kanya, September 17. So mga 2 weeks pa, no? Bago natin makita yan eh. So baka maglaro muna dito sa taas si SCP natin. Kasi matagal pa naman yung ano niya eh. Yung ex-date niya. So sana yung pinaka-support natin dito. Okay, may support tayo. Mababa yung support niya eh. So nandito sa around 15.3 tapos halos breakout na siya. Ayun halos breakout na dito sa gap. So tignan natin by next week. Baka dreaming out pala niya kanina. Kaya lang nag-close siya na nag-profit taking siguro yung iba. Ang laki ng trading volume niya is nasa 192 million. So buhay na buhay si SCP natin. So ito ba yung stocks na related sa Maharlika? So nag-close tayo 16.26, 0.87% and
Okay, 27.9 million net foreign buy. So medyo parabolic nga lang yung mga indicators natin sa kanya. Ayan, ayaw pasakayin niya, no? SGP, saan ba ako lumabas dito, no? So marami ako napakawalan na kasi medyo maaga yung profit taking na mga kinuha ko na sila basta more than 10% na. Kasi pangit yung itsura ng market pero tignan mo, lumalaban yung yung price action natin. Okay? So ganyan na lang muna. So dividends yung magandang balita kay SCP. Next, MRC. Ewan ko lang next week to So maganda naman yung close niya nasa piso. Ayan, piso na pala siya. So 0.98% up and meron siyang 1.6 million in foreign buy. So konti lang din yung pagka-overbought niya, 71 yung RSI. Kaya inisip ko baka meron pa to by next week eh. Tapos nung magtingin ako sa Investa, meron pala siyang disposal of shares. So ngayon, lilimit muna natin dito sa 1.1. Pero yung trend niya malaki yung trading range ni MRC natin. 'Di ba? Nandito yung mga pinaka-peak niya last time eh. So tingnan natin, uptrend pa rin naman. Kailan yung news? So meron tayong news dito sa kanya. Ito na lang kasi ito yung nabuksan ko kanina. Si Menlo Capital Corporation, June 30, may disposal siya eh. Ayan o, D. Ang dami pala niyang binenta. So 0.8 hanggang 0.9. Benta siya ng benta. 3 months per ba to? Hindi. Ito naman is indirect ownership to, di ba? Yung letter I. Pero ito, disposal talaga siya. Ayan. So, tignan na lang po natin mga ka-MRC. Meron pa rin akong MRC na hawak. Hopefully, hindi niya kainin yung nakailan na ba tayo dito? 14 o 15% na gain para kay MRC natin. Ayan, tignan natin. Hopefully, umabot naman ng above 1.1 bago tayo magkaroon ng profit taking sa kanya. So medyo pangit pa rin naman yung earnings nito. More on penny stocks na galawan tong si MRC natin. Kailan may nagaan talaga sa kanya. May nagpapasahan ng shares kasi ang traded volume niya umaabot siya ng 84.1 million. So medyo malaki din kahit paano sa penny stocks natin ito. Kasi ang market cap niya nasa lang 876 million, di ba? Okay, so abang na lang natin next week kung bad news talaga yon yung disposal na yon. Hindi pa natin ramdam kasi nag-close siya ng Doji. Okay, nag-Doji siya as of today. Okay, next, Plus. Papansin ko yung galaw ni Plus, parang yung galaw ni Dito dati, nag-peak na and then ayaw na umakyat yung ayaw na mag-bounce yung pinaka-price action natin. So, pababa pa rin po yung galaw natin. So, nakko. Mga ka-Plus, ano ba? Give up na ba o ano? Ayan, so breakdown yung niya, yung closing natin for this week. So mag-assume ako, meron siyang double checking ng support malapit dito sa 19.2. Nawala bigla yung yung mga buyers natin. Pero kung makikita mo dito sa Investa, yung mga usapan sa kanya is yung Brazil. Sana ba yung si MRC pala to. Si Plus, sana yung si Plus natin, wala dito ang anyway. Hindi ko siya nabuksan. So Brazil yung pinopost nila na, di ba meron siyang online gaming din na binuksan doon. So tingnan natin. Pero based sa chart, medyo mahina Nawala kasi yung volume niya eh. So ang lang sa kanya, ang maganda lang, hindi siya buhos. Yung mga, hindi kagaya nito, medyo buhos last time. Yung mga galaw natin. Kaya lang, wala namang nagtitrade sa kanya masyado. So negative 1.37%, nauntog na naman and 21.6 yung closing. So 17.4 million, 3 days na net foreign buy. Kailangan medyo wala talaga. Deads yung mga indicators natin. So bearish yung RSI and then pa-bearish din yung MACD formation. Okay? Next, si APX. Diretso din to si APX eh. Malakas pa rin yung gold, di ba? So, ina-assume ko, akyat pa din yung Kaya lang overbought na kasi. So, RSI 74 na. Ayan, watch out na lang. Doon sa mga bibili, hindi pa siya nagre-retest ng support eh. Padiretso pa rin yung yung price action niya. So, 52 weeks high pa rin tayo. Meron pa tayong extended Fibonacci na ba to? Hindi ko kasi makita yung niya eh, yung kung extended Fibonacci, dapat kasi may siya eh, may spike yung galaw niya. Hindi ko makita yung spike. Ayan, nagre-resist. So, based dito sa natin, ang pinaka-resistance niya is around 8.2.
So, tingnan natin kung abot siya. Kasi pag drenowing mo din, yung pinaka-trading channel niya, malaki din. So, kopya natin to. Clone. And then, lagay natin dito sa bandang taas, di ba? Ayan. So, siguro sakto na yan, no? Tingnan natin kung abot tayo ng 8 for next week sa trading. Kailangan overbought na kasi. So, kailangan niya mag-pullback, mag-retest ng support din, saka ulit natin makita kung arangkada yung price action niya. Ayan. Careful na din lang doon sa mga wala pa. Ayan, kasi kami na may hawak. Nag-aantay magbenta. Ayan, so 7.7 yung closing, 1.58% and malaki yung net foreign buy. 83.71 million net foreign buy. Second quarter is up siya ng 67%. And then lastly, sa mga web holders naman, okay, ito medyo palaban si web natin. So nag-up siya 4.1% kahit na overbought na yung stocks, lumalaban pa rin siya. Nag-close ng 5.33 and 11.64 million net foreign buy. Asan na yung resistance? Okay, mukhang aabot nga dito, no? Sa 6. Kasi andyan na, konting pitik na lang. 6 na si Web. So, wala din parabolic din yung niya, yung price action. So, 4.6 support and 6.05 yung target natin. Kasi overbought na si Phil Web. Okay. So maganda yung MACD formation niya. So ganoon na lang muna yung ating mga stocks. So go tayong vlog ulit by Sunday kapag meron tayong vacant time para dun sa mga ibang stocks na nag-breakout. Kasi may mga breakout tayo nakikita Si Apollo, si Lodi. Gumalaw din to, si Apollo, Lodi, at saka si Prit. Gusto natin pag-aralan yung price action ni Prit. Okay, so yun na lang muna yung weekends. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe po dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide and crypto ko to. Facebook account para sa social media, Facebook page, Twitter, Bodega Peak, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito sa group natin. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.